iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong gabi sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Martes na ika-30 linggo sa karaniwang panahon at sisimulan tayo para sa ating pagtitiduom bago po ang kapistahan ng mga banal at paggunita sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. Ang ilan dyan ay nandyan na sa pader, yung mga pictures, yung mga larawan nila. Nawa sa awa at tabag ng Diyos, sila po ay nasa kaharian ng langit o doon sa langit. Na siya rin namang hangad ni Jesus na maunawaan ng mga tao. Ngayon ay gumagamit siya ng mga talinghaga para mas maunawaan natin kung paano naghahari ang Diyos. Kadalasan, ang tao nag-i-expect ng talagang ingranding pagpapakilala ng Diyos na kumbaga sa mga pelikula gusto natin talagang yung bonggam-bongga na pagpapakita o pagpapakilala, maging yung pagdating o pagpunta natin sa langit. Kung pag-isinya sa larawan o pinipicture ng mga pelikula, ay talagang ma-amaze ka talaga. Pero dito sa sinabi nga ni Kristo, sa paggamit niya ng isang butil ng mustasa, na kapag inalagaan mo at kapag namunga, ay tinanim, ay nagiging mayabong at nagiging isang malaking punong kahoy na kung saan namumugad ang mga ibon. So sa isang butil lamang, nagkakaroon ng isang punong kahoy. Ganon din naman sa harina, kung sino man po sa inyo nakakapag-bake, nakakapagluto, na maggamit ng pampaalsa, ang talagang marami, lumalaki at marami kang nagagawang tinampay sa pirasong mga o kahit gapatak lang na libadura. Ito yung ginagamit ng mga tao noon, magpasa hanggang ngayon, na nawa sa tuwing gagamitin ng mga tao, maaalala nila, ito, ganito ang paghahari ng Diyos. Dahan-dahan, unti-unti lang, hindi yung biglaan. Kaya kung gusto natin makarating sa langit, kailangan nating gampanan ng mabuti ang mga role natin sa buhay. Kagaya ng paalala ni San Pablo, kung ikaw ay isang asawang babae, ang role mo ay magpasakop sa iyong asawa. Kung ikaw naman ay isang asawang lalaki, ang role na dapat mong gampanan ay mahalin mo ang iyong asawa. Sa ganitong paraan, sa ganitong pagsasabuhay natin, mararanasan natin ang paghahari ng Diyos. Ulitin ko po, ang hangad ni Kristo ay ang tayo po ay madala sa langit. Pero bakit ang tao pilit na bumabalik sa buhay impyerno? At bakit nagiging impyerno ang buhay natin? Dahil hindi natin nire-respeto ang mga role
natin sa mundong ito. Ulitin ko po ha, kung ikaw ay asawa, mayroong kang role na dapat mong gampanan at maging tapat ka sa role na ito. Dahil kung hindi, dahil ang plano ng Diyos, kapag sinasalungat natin, doon tayo nagkakaroon ng impyernong buhay. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang kontento na sanay na sa impyerno, kaya hindi na natin hinahangad yung mapunta sa langit. Pero ang tanging gusto ng Diyos, kahit na pagdating ng araw, yung mga picture natin din, mas pupunta na dyan, sana hindi lang tayo sa picture frame. Sana nga, doon talaga tayo sa langit. Asamin mo at gustuhin mo. Kasi pag tinatanong naman tayo kung gusto natin mapunta sa langit, gusto naman natin, ayaw lang natin talagang kumilos at gumawa ng mga bagay na magdadala sa atin sa langit. Gusto tayong alisin at ayaw ni Kristo na mapunta tayo sa impyerno. Kaya magsumikap din tayo na makatugon sa panawagan ng Diyos sa mga role natin sa buhay sa mundong ito. Amen?